Okay. Sabihin ko yung intro. Go. And then pag sinabi ko yung pangalan mo na Ethan, then that's where you will speak for yourself. Speak for yourself. Speak Okay. for yourself. He's a grade 12 student and ran for secretary in the MSCB. We're here to talk about his life. Please all welcome Ethan. Hi, Ethan. Hello. Hi, Hello. hi. Hello. Hello. 3 cameras, I know. Shit. Pero first of all, Ethan, just want to say thanks for joining me. Sige lang. Kahit kailan pa. Super na-appreciate ko kasi nasa recess tayo nun, tas bumaba ka. Sinabi ko, gusto ba sumali? Then sinabi niya sa akin, boring akong kausapin. Pero sabi ko, wala akong pakialam, sumali ka pa din. Yes or no question. Charot. Yeah, so ayun, just want to say a huge thank you lang to you for joining. Pero, you know, things have been, busy ba lately sa'yo? Busy. Oh, busy kami with the org mismo. Ano bang org? Entrepreneur. Oo nga pala, ABM ka nga pala. Yeah, inaasikaso namin like mga batch shirt. Recently lang, fries. Nagbenta kami ng 50 pesos na fries. So, 50 pesos, we love it. sorry. Pero in general, as a grade 12 student, how's life lately? It's been light, to be honest. Light? Hindi, kasi ABM ako. So, hindi ko, system ang hirap. Pati, I think, pero may advantage pa rin talaga ang STEM when it comes to college entrances. Yeah. Medyo patay-patay lang din naman lahat, ganun. Yes, I understand you there. Pero, okay, so gets ko, ganun lang pala as a grade 12 student. Ang dami kasing sasabi, magaan lang daw. Hindi daw hectic masyado like nung grade 11 daw. Sobrang hectic kasi ng grade 11 kasi talagang first time na bumalik since pandemic. Oo nga pala. So, ilang years ka na ba sa Maris? Since prep. Matagal ka na pala. Oo, di ako umalis ng Maris. Matagal ka na pala nandun. Pero nung grade 11 ka, ano buhay mo nun? Like, nung grade 11. Very hard talaga. Very hard talaga. Like legit. If you see my weight that then, like sobrang stress kayo. Puro stress eat, ganun. Tapos yung grade 12, nag-change na. Sana all. mabilis na metabolism. may ano kayo, di ba? Sa grade 11? Exam sa research. Oo. Hindi namin naranasan yun at all. Sakto lang talaga. Unless tamad ka. So, mas better pa grade 12. Mas better pa grade 12. I see. Pero how's entrepreneur late? How's entrepreneur? Busy as usual talaga. Last year, chill lang kami. Parang onting activities lang, onting outreaches, and nag-field trip kami isang beses sa Enderon. I think ngayon ata mag-field trip ulit kami doon, pero depende pa daw. Yes, I see how it is. Pero yeah, and that's good to know na ganun pala life mo lately as a grade 12 student, entrepreneur, and how long I've been studying. Pero let's talk about MSCB since this is the whole, reason ba't siya nandito. Pero I wanna ask you, why did you decide to run for secretary ng time na yun? So, technically, wala akong balak mag-executives talaga. Extracurricular? Wala kang balak? Hindi, wala akong balak mag-higher position at all. Talaga ang purpose ko doon, kaya ako nag leadership training, kaya ako for ABM rep, ganun, para sa entrepreneur. ABM rep, I see. Ganun. Sinabi naman sa amin, parang walang election na mangyayari kasi kulang ng grade 12, walang mag-move up. So, shit. Ay, sorry. Okay. Yeah, to move up, ganun. Kasi kulang talaga ang grade 12. And I understand naman kasi talagang walang from STEM, isa lang, si Kabebe. Siya lang talaga. Sobrang busy ngayon ng STEM. Sobrang hectic ng schedule nila. Palagi silang 7 to 2 plus iba nag-intervention pa. Talagang nag-secretary ako para sa pagkaroon man lang ng election. So parang you just wanted that role to fill in? Nag-fill in lang talaga. Okay. Kaya if napapansin mo yung tinig, parang last minute team kami talaga. Gets. Napansin ko nga rin yan. napansin ko nga rin yan. Pero now I know pala why you ran for secretary. Pero during the whole trip, na-enjoy mo naman? Nung una, halos makakalbo ko sa stress. Pero sa gitna naman, nag-step up sila. Nag-step up na sila Marxus. Si Tristan, naging leader na rin. Ganun. Yeah, that's just awesome na naging leader siya. Tapos, yun nga, last na tagtulungan na. Si Bennett din, tumulong din. Gets ko yun na you ran for MSCB. Pero, it's been great. Pero, what has been your best moments during the campaign talaga? Best moments talaga? For me, it's the meeting the Avanza talaga. Na-enjoy ko talaga yun. Na-enjoy ko yung pressure. Ganun. Pressure? Oo, na-enjoy ko. Like, ano ba tawag? Thrill, yun. The thrill. Na-enjoy mo yung thrill. Talagang na-enjoy ko siya. Pati, just to talk on stage, ganun. Pero
one time na mind block ako, so like, nadeds ako nun, to be honest. Pero, ever since noon, hindi na ako kinakabahan mag-present sa klase, hindi na ako inaano. Ay, that's nice naman. That's nice talaga kasi kumpara mo dun sa buong senior high school katapat mo sa klase. Hindi ka na kinakabahan. True. Kasi kilala ka naman na lahat eh. Hindi naman sa ganun. Talagang wala lang, onti lang tao, ganun. Pero before the meeting day advance, meron ka bang best moments? Ano naman tawag dun? Classroom kami. Party? Ay, ano tawag dun? Room to room, ayun, nung nag-room to room kami. Yun ba yung, nagpapresent kayo sa Oo, alas sa lahat. Nakakapagod siya kasi mahubusan ka na talaga ng boses. Sobra. Like, di ko alam kung anong section yun. Basta pagdating ko doon, pumipiyok na lang ako palagi. Pero it was great naman. It was great talaga. Ang favorite ko doon sa room to room is wala talaga si Lance. Wala talaga si Lance and si Ashley. Si Ash? Maalala eh. Si Ashley, pinagpapalit kami ni Lance. Please welcome, Ethan Cruz. Yung pala si Lance yung tinutukoy na yun. Please welcome, Lance Adeo. Ako pala ilalabas. Ay, oo. Oo, nakakatawa yun. Explain na para, wala po si Lance. Gano'n. Wala po si Lance. Gano'n. So, oh my God, kailan ba lumabas si Lance ulit? Nung meeting de Avance na siya lumabas. Doon lang? Oh my God! Doon lang talaga. So, wala siyang publicity talaga. Hindi ko na maalala. Tagal na kasi. Kaya, naiintindihan ko yun. Pero, hardest moments naman. Hardest moments, gastos. Bakit? Ang gastos. Dahil sa ribbons? Hindi naman sa ribbon. Parang, kumpara mo sa tugma, parang mahal din naman yung namin sa tinig. Magkano ba yung mga ambagan namin? Tig 200, tig 500. Si Tristan, 1,000 in ambag. Like, love you, Tristan. He has the cash. He has the cash. He has the money talaga. Pero paano ambaga? Ano ba mga binibili niyo? Most talaga for like, mga talaga. Yung sa mga para sa bandana? Mga bandana. May mga binibili talaga kayo? Oo. Mahal lang talaga. Mahal nila talaga these days talaga. Pati, ako yung bumili sa bayan. Nagastos ko na around 1,500. Just for the yellow ribbon? Just for the yellow cloth lang. Ay, tapos pag gumastos din kayo sa tarpaulin? Oo. Tarpaulin, yung yellow na flag. Yellow na flag. Ay, tama. Yellow flag or banner na tinig. Naalala ko yun. Feeling ko mas madaming gastos ng tugma. Mas madaming gastos ng tugma. Kasi grabe yung design. Ang effort ng tugma talaga. Plus, last year, ang alam ko kasi last year pa nila pinag-aandaan to. Nila Gabi. Yeah. And, yun, commendable naman talagang galing nila. I see, yeah. I can tell na nakita ko sa kanila. Kaya, nung nakita ko yung like, what? Okay. Since after the meeting, the advance, of course, you guys had your drills. Pero, nung elections, isa lang nanalo sa tinig, which is si Seb. Yeah, pero I wanna ask you, ano naman napakiramdam mo when you lost the elections? Kind of relieved, to be honest. Bakit? Kasi, habang campaign kasi, parang nare-realize mo ano na mga ginagawa talaga. Oo, gets. Diba? Oo. Hala, kailangan to. Isa pa to, hala. Tapos, nakakaano lang. Yeah, I mean, kaya ko i-take on yun. Pero with college entrance, with academics, plus matakbo pa ako. I mean, ngayon, medyo cool off muna ako sa track. Yeah, gets yun. Kasi busy ako with academics. So, are you saying na parang masaya ka hindi ka na nanalo? Hindi naman sa masaya. Relieved lang talaga. Relieved. Parang you're grateful na hindi ka nanalo. Parang, tama may words ko. Sorry, lutang na ako. Pero grateful din talaga ako na, mas deserve to be honest si Jelly talaga. Ang galing ni Jelly. That's good. Yan, friends ko si Jelly nung, naging friends kami nung grade 11 nun. Pati, talagang hindi ko expect siya mga kalaban ko. Actually, naiintindihan ko yun. Kasi every time na parang tinatanong ko kay Vika, parang, busy ba MCB lately? Kasi, again, may interviews ako sa kanila ng tugma. Sabi ko, sobrang busy. Sobra, diba? I could tell, sobrang ring busy nila. Since, president ko si Ida sa Entrepinoy. Siya kasi IBM rep. Palagi siyang, pa-bounce-bounce lang siya talaga. From tutugma, babalik siya sa Entrep, tugma. Ayun nga, kaya nung nag-interview kami, ako, paano niya nagagawa to? Galing. And super galing niya. And, alam mo, speaking of, if ever man na-interview ko si Gabi, which is coming soon. Excited ako malaman his life. Yes. Grabe president, tas ganun, ang dami niyang nagagawa. Oh my God. I wanna know kung anong ginagawa niya. Galing din. Very much. Again, for the next remaining months of grade 12, mag-graduate ka na. Yes. Saan ka na magka-college? Hopefully, Lasal. Oh, Lasal talaga.
Ikaw lang ba na alam mo maglalasal? Or may iba pa? Yung iba kasi mag-Bebendild or mag-UST. Yes, Unti lang mga kilala ko maglalasal. Pero for the next remaining months of grade 12, since kaya ko nga rin inunahan din yung mga grade 12 kasi alam ko graduate sila, medyo busy na kayo. Pero I wanna ask, what do you have planned for yourself before you graduate? Like, before ka graduate, anong gusto mong gawin? What do you have planned? Like, what? Parang ano? Siguro, take more extracurricular activities talaga. Yes. Kasi last year ko na sa Maris, ganun. Sulitin ko na talaga siya. Kasi nung high school, aminin ko, F student ako doon. Legit? Baksak ako noon. Wala akong online, chill ako. Pasado. Bakit ka F student? F student. Bakit? Ayun, talagang, alam ko kasi, mag-account lang ang grade sa college from grade 9, 10, 11. Nag-matter din ng 8, pero di ganun masyado. So like, wala akong paki. Parang, basta makapasa ako, basta makaganon ako. Pero sobra natin relax ko. Nag-F ako nun. Pero, sinipagan ko na from 9, 10, 11, tapos hanggang ngayon. 9, 10, 11. Parang ako lang. Yes. Ata. Gets ko yun. Skydive. Skydive? Random. Maris. Random. Skydive sa Maris. Hopefully, makumpleto ko lahat ng honors. Oh. Kasi it's grade 11, 3 lang honors ko. Di ako nakapag-honor ng second quarter. Kasi may na-line, 85 ako nun. Gusto 85 sa grade, sa card. Hello? Nagalong yung camera. Pero yeah, gets ko yun na, madami kang things to plan for yourself before graduate. Pero alam mo, super grateful din ako na nakilala rin kita before ka graduate. Kaya ko nga siya tinawagan agad eh. Na parang, kailangan kitang unahin sa Wavy Talks kasi alam ko for a fact, the next couple of months, like February or March, busy ka na, napapakiramdam ko na. Ramdam mo na. Nararamdaman ko as a grade 12, kaya, as a vision of grade 12 of commerce, kaya, ko yun. Kaya after nito, tatanggalin mo yun. Pero tip ko lang sa inyo talaga, ngayon pa na mag-review na kayo. Like legit. Isa yun sa mga nilagirat ko eh. Parang medyo mid lang ako nag-review. Parang late na ako. So, nung upcut, chill. Nung upcut, talagang nakatuwa ako. Anong formula to? Try go. Gaganong ka na eh. Legit, alas mga kalbo na ako nun. Natatagal yung buhok. Pero yeah, I understand it there. Pero I do have the last question for you and medyo baka mahirapan ko onte. Pero what do you think your future will be until college? Siguro if nakapasa akong Lasal, nasa dorm ako. Dorm. Pipilitin ko talaga mag-dorm. Kasi, baka ayaw ng parents ko. Kasi ang hassle talaga mag-commute. Medyo, oo. Lalo na, kahit train lang yun, pero if makakapag-focus talaga ako sa academics ko, kasi tingin ko mas better sa akin mag-dorm na lang. Mataas grades ko pa rin talaga. Yeah, and a great school life din naman din as once nag-college ka din. Kasi, yes. Kasi diba Lasal is a big school din. So, yeah, naintindihan ko yan. Pero, yeah, mas sabihin ko na, lulutang na ako. Plus, charot. Uy, kakat-out. Ano yun? Wala! Malalaman ko sa pag-editing yun, na-focus ako masyado. Pero ano ba kukunin mo paglaki mo? So, kung gusto mag-work sa isang big company, if nakakuha na ako ng sapat na money, mag-grow ako ng sarili kong business. Yes, naintindihan ko yun. Okay. Maganda pala yung anong business? Like, anong klaseng business siya? It depends on the time talaga. Sabagay. Kasi if ngayon, ang uso ngayon talaga mga cafe, mga shoes, mga retail stores. Yun ang malaki yung kita this time. So, depende talaga in the future kung ano yung trend. And hopefully, na maano mo rin yan. Maabutan mo rin yan sa future mo since we have ilang years na lang. Ilang years na lang, grabe. Pero to be honest, getting to know your life as a grade 12 but gonna run for MSCB and your future for yourself. I'm really happy now we got to interview. I got to interview you pala. I got to interview you. Kaya mo yan. I got to interview you about your life and before ka mag-graduate, malalaman na din natin yung buhay sa isa't isa. So yeah, I just want to say thanks Ethan for joining in. Alam mo, bibisita pa naman ako sa Maris siguro once a week. Yeah, since alumni ka naman. Yes. And things like that. Pero yeah, ayun, I'm really happy na na-interview ko to and I hope you guys enjoyed na rin. Shoutout nga pala sa Inig. Yes, and sa classroom, ano ba section mo?
Marl. 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 Di ba Marls? Marls, no. Ang arte ko yata. Arte mo. Joke lang. Ang arte ko yata. Ano siya? Marl. Kala ko Marls. Kasi may S. May S, silent yun. Hindi ko naman alam kasi hindi ko naman alam mga sections. Ayun. For V. Pero now we know. Pero yeah, that's all. I hope you guys enjoyed. There will be more interviews coming soon. And thanks again, Ethan. And thanks you for watching. I will see you guys later. Okay, bye. Bye.